Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan po. For today's video guys, ikikwento ko po sa inyo kung ano po yung mga naging trabaho ko dito sa Australia. Ayan. So, may time po ako ngayon kasi tulog si Nico. Nandiyan lang siya sa sala siya natulog. So, nandito ako sa may patio. So, may labas ng sala. So, guys, ikwento ko sa inyo kung ano yung mga naging trabaho ko dito. Unang-una guys, hindi ganoon kadali mag-apply ng work dito. Pero kung masipag ka, mabilis kang makakapasok talaga. Kasi dito, hindi kailangan na graduate ka ng 4-year course, hindi kailangan na talagang sobrang mataas yung antas ng yung pinag-aralan mo. So dito, may sipag at tiyaga ka, makapagtrabaho ka talaga. Kahit bata man o matanda, makapagtrabaho ka. So I think, ang start ng trabaho dito, yung mga kids is around 13 years old. So pwede na sila mag-part-time job para makapag-ipon sila. Habang nag-aaral sila, meron din silang kita. So, nagagawa lang nila yun kapag school holidays, yung bakasyon. Yung ibang nanay, syempre pag gusto nila focus sa studies, focus talaga yung anak nila. So, depende din yun sa parents nila. Yung ako guys, una kong trabaho dito nung na-approve yung visa ko, ay isang call center agent. So, ang product na binebenta namin noon ay roller shutter. So, ang roller shutter guys ay isang security window para sa bahay. Sa mga bahay, sa mga commercial, sa mga businesses. So, ibig sabihin, tinatawagan namin yung mga tao around the area or within Perth. At tinatanong ko sila if they're available na para ma-check yung mga windows nila at mabigyan sila ng quote kung gusto nila. So, it's up to them kung i-take nila yung opportunity or take advantage nila yung promotion namin or hindi. So, basically, cold calling yung ginagawa ko. Hindi siya yung parang existing customer na siya. So, ito ay talagang cold calling siya. So, tumagal ako sa company ng mga 7 months. Dahil gusto kong mag-iba ng company. So, ang ginawa ko ay nag-resign ako and then nag-rest ako na 1 buwan. And then yung pangalawang job ko ay call center uli, pero with telecommunications company na. So, we work on behalf with Telstra. So, ang kagandahan nito ay existing customer na yung mga tinatawagan ko. Outbound siya, but existing customers. So, nag-work ako sa company na to siguro mga 3 years. So, maganda talaga yung company na to. Marami akong naging kaibigan, may mga Filipino akong nakilala. My boss is my friend now. Up until now, kahit hindi na ako nag-work doon, friend ko pa rin siya, which is Celine Lin. Napakabait. And also, sa work ko na yon ay marami po talaga akong napundar at naitulong din sa family ko. Sobrang ganda po ng company at ang benefit ng company na pinagtrabahuan ko. At yun nga, aside sa basic pay nila, ay nagbibigay din sila ng mga commission. At doon ako kumikita talaga ng medyo bongga. Kasi pagdating sa sales, talagang hindi ako nagpapahuli. Kailangan talaga, lagi ako nasa top para marami akong commission na nakukuha. Yun yung work ko na pangalawa. Sa work ko na yun guys, ay napakasaya kasi sa Philippines kasi guys, call center din ako. Matagal ako nag-call center doon, siguro mga 10 years. At iba-ibang account yung pinagtrabahuan ko. Pero tumagal ako sa Australian company din or Australian account. So, nung nakapasok ako dito sa Australia at nakapagtrabaho ako ng same account, Australian account din. So, sobrang happy ako kasi syempre hindi ka mag-night shift. So, pang umaga ka. At the same time, Monday to Friday lang yung work mo, may weekend off ka, at saka okay pa yung sahod. As in, okay na okay talaga. Ayun. So, third work ko, nag-resign ako sa company na to because something happened. So, lumipat ako ng ibang place, which is sa Busselton. Doon ako tumira. Wait lang guys, umiyak na si baby.
Hi guys! Sorry at naputol yung video natin kanina kasi gumising na ang aking palalab. Si Nico. He just woke up guys. Saglit lang siya natulog. You okay? Sobrang cute. Nakatingin lang sa camera. Ayan guys. So, ikikwento ko sa inyo. At itong si Sassy din gusto makipaglaro. Go Sass! Ayan guys, so after kong nag-work sa Telstra siya for 3 years, basically may situation na nangyari and then we need to move out guys from Perth to Busselton. So lumipat ako ng Busselton 2019 and then doon ako nanirahan for 4 years. Doon ako nakatira. And then, ang nangyari po ay, of course, nag-apply ako ng work kasi kailangan ko magtrabaho. Hindi pwede nakatambay lang kasi sobrang mahal yung cost of living dito sa Australia. Nag-apply ako ng work at yung mga time na yun yung start ng COVID. So, as in, pahirapan na talaga kasi yung iba nag-close na, yung iba naman nag-start ng stop mag-hiring. So, no choice ako guys. Sabi ko sa friend ko na nakilala ko doon, I don't care kahit anong work, kahit man tagalinis ng toilet o kahit ano man yan, talagang papasukin ko kasi I need money. I need to support my family at the same time. Yung bayad namin dito, renta, pagkain. So, nakapasok ako sa isang commercial laundry. Nag-work ako ng 4 months doon. So, basically guys, ang nangyayari is, nagtutupi lang ako ng mga towel at saka yung mga bed sheets, yung mga ganun. So easy lang naman siya kasi may mga machine naman siyang ginagamit. So easy lang siyang gawin. Yun nga, tumagal ako ng 4 months doon at nag-stop ako dahil po nag-stop din sila. Dahil po sa COVID, wala na pong nagpapasyal or wala na pong pumapasyal sa Busselton. So Busselton guys is one of the tourist spot dito sa Western Australia. Napaka-famous po nitong lugar na ito. Napakaganda. Kahit po i-google ninyo, ang pangalan po ay Busselton, Western Australia. Meron pong Busselton Jetty. Nakadalasan po yung mga tourists ay pupunta doon at tupatambay. And at the same time, nagda-drive around sila sa Busselton. So guys, after 4 months, nag-stop ako. And then, siguro after a couple of months, nag-hiring uli yung Telstra na pinagtrabahuan ko dati. So, bumalik ako sa kanila. It's basically only 3-4 months as well. Para kahit paano, sumasahal pa rin ako kahit COVID times. So, kasi essential yung ang work as a telecommunication company. Kaya nakapag-work pa din ako noon. Good for 3-4 months. Then after nun guys, ang nangyari is umuwi ako sa Busselton. At after siguro mga 1 month din, nag-apply din ako. At nakapagtrabaho ako sa Optus naman. So, it's a telecommunication company naman. Pero hindi siya call center, kundi store siya. Kumbaga parang shop. Kung sa Philippines, Globe or Smart Shop. So, nag-work ako. Bali face-to-face yung deal ko sa mga customers. And ang ginagawa namin is basically upgrading their plans, getting a new plans, switching from different company to our company, installing NBN, but more on computer-based kami. So, kumbaga parang kami lang nag-process para iba na yung nagkakabit talaga mismo sa bahay-bahay. Siguro tumagal ako ng 1 year and 3 months. So, 15 months ako nag-work doon. And then, lumipat uli ako guys kasi casual lang kasi, part-time lang kasi ako doon. So, I want full-time job na magkakaroon ng weekend off. Kasi hindi ako weekend off. Minsan may linggo may work ako, Saturday may Saturday work ako. So, I was looking for weekend off kasi nga yung partner ko is weekend off din siya. So, nag-apply ako guys sa bangko. So basically, nag-apply ako online and then they interviewed me online. Tapos may exam silang binigay sa akin online. And then after nun, initial interview, pinapunta ako sa mismong branch nila. And then, nag-interview nila ako. Dalawang manager nag-interview sa akin for 1 hour. So guys, hindi ko inasahan na, di ko alam kung ano mangyayari because
I'm not accountant. I'm not graduate of 4-year course. I was a salesperson, and I have a lot of customer service experience, but then again, hindi ko alam kung papasa ako. So ano lang ako, nagbabakasakali lang ako. And then after akong ma-interview, so they told me, okay, we'll give you a call if you pass. And then siguro nag-camping kami nun for a week or 2 weeks, and then in the middle of our camping somewhere, tinawagan nila ako at sinabi nilang when can I start, basically. So napakasaya guys, natanggap ako as a bank teller, and then si Nico tuwa kay Sassy. Natanggap ako as a bank teller until ngayon guys. Yun pa rin yung work ko, but naka maternity leave ako. So I've been working with this company for 2 years now. So 2 years ako last November. So November, December, January, March, April, May, June, July, August, September, October. So 2 years, and yeah, basically next month ay magti 3 years na ako sa bangko na ito. And I'm so thankful guys, because the people I work with in this branch is really, really nice. My manager, napaka-helpful niya. Sassy, that's not food. Okay? That's my plant. Are you getting your bowl or what? Where's your bowl? Show mommy. Yes. Ayun guys, napakabuti nila sa akin, and then doon na rin ako nabuntis. I mean like di sa bangko, kumbaga habang nag-work ako sa bangko, doon din nung time na nabuntis ako kay Nico. Yeah, so it's a very good job. Gusto ko yung trabaho ko as a teller. Naging kaibigan ko na rin yung naging trabaho ko. Napakabait nila sa akin. And yun yung mga naging trabaho ko habang nandito ako sa Astral, habang nandito ako ngayon. So naka-maternity leave ako up until December, and I'm planning to go back to work in January. Kung sakaling makapunta dito yung kapatid ko to look after Nico. Kasi guys, ang hirap talaga ng walang magbabantay. So, instead na ilalagay ko si Nico sa childcare or sa daycare, I rather na lang na ako na lang yung mag-look after sa kanya. Kasi napakamahal din nung daycare dito. So, hindi talaga pwede na nakatambay lang ako. Kung halimbawang ilalagay ko sa daycare, sa lahat ng sasahurin ko na mapupunta lang din doon. As in, sobrang mahal talaga. So, hindi ganun kadaling magkaroon ng baby dito. At hindi din mura yung mga bilihin. So, ano guys, talagang cost of living dito is mahal or expensive. Pero, dahil nga din sa work at masipag ka, kung may trabaho ka, makakaipon ka din naman talaga. So, pasensya na pala kayo guys sa box dito sa likod. Ano po ito? LBC box po yan. So, magpapadala po kasi kami ni Jan soon. So, kaya bumili siya ng isang box. So, ayun guys, yun lang naman yung ma-share kong work sa inyo. Next time, i-share ko naman sa inyo ang ibang mga situation, like how I got pregnant with Nico, of course, because of one thing. But, ano yung mga ginawa ko at na parang nakatulong siya na mabuntis ako. So, sobrang happy ako dahil andito si Nico. Matagal ko nang pinapangarap, and malaking tulong din talaga sa akin ang hindi na maging sad. Dahil syempre, aside from far from family, yun nga, lonely kasi pagdating mo sa bahay, wala lang. At least ito, sobrang nagiging busy ako sa kanya. As in, kahit walang tulog, minsan di nakakaligo, haggard face, pero okay lang, masaya naman. Ayun lang naman guys, thank you so much for watching our vlog for today. At sa hindi pa nakakapag-subscribe, please like, share, and subscribe our channel. Supportahan niyo kami ni Nico. Bye everyone! Thank you! Bye-bye! Bye-bye everyone! Thanks for watching! Oh my God, oh my God. Bye!